Guys, magandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa Basic GSM. At ngayon pong araw na to ay magpapalit po tayo ng screen ng Infinix. Teka, saan ba mas kita? Yan. Infinix Smart 5 po ito. Sa baba. Yan. Infinix Smart 5. So, bakit po natin papalitan? Dahil yung screen niya po may pagkakataon po na bigla na lang mag-ghost touch. Kusa po siyang pumipindot. Ano po? Tapos parang bigla pong magkakaroon ng hati dito sa gitna. Yun po ang naging problema niya. So, ngayon po papalitan na po natin. At ito po ang ating pamalit. Wow, bagong bago. Super smooth na LCD. So check po muna natin yung ating LCD na ipapalit. Dapat po na ilagay ng tama yung mga tape. Ayun po. May protection po yung mga parts. So okay po. So kita po natin na yung kanyang connector ay maayos. Okay rin po. Smooth yung edging niya. So, tara po, samahan nyo ako. Palitan na po natin. Tanggalin lang po natin tong kulay gold sa taas. Mamaya na po. Baka hindi pa po kasi natin natetesting eh. So, set aside lang po natin to dito sa gilid. Yan.
Guys, super dikit po nung LCD, halos hindi ko po siya nagagalaw. Napakadikit po. Halos hindi po gumagalaw yung gilid. So, grabe po yung dikit niya. Halos hindi po gumagalaw. Sobrang dikit. Sobrang dikit po, sobra. Hirapan po tayo dito sa pagtatanggal. Dali. Ngayon lang po ako naka-encounter ng ganito kadikit. Hanap lang po tayo ng blade na pwedeng umubra sa kanya. Check po natin. Guys, tinanggal ko na po yung tempered niya sa ibabaw. Kasi para nakakadagdag sa tigas nung mga gilid. May tempered po kasi ito. So, try natin tong isang blade kung hanggang saan po ang maaabot niya. Okay guys, medyo nakita na po natin yung weak spot nung Infinix Smart 5 kung saan po dapat siya umpisahan. So dito po tayo nag-umpisa sa may dito po sa may camera kung saan meron po nung pinaka screen niya yung earphone screen. Ayan po. Doon po ako nag-umpisa. Pinasok ko po muna itong maliit natin na sliding tool. So, ayan po. Then, nagbuhos po ako ng fluid kasi kanina po, talagang ngayon po, napakadikit po ng paligid niya. Sobrang dikit po, kakaiba yung dikit niya. Dahil hindi po siya basta na nalulusaw ng lighter fluid natin. Yung pagka-rubber niya sobrang tigas po. So dito po natin nakita yung spot na kung saan pwede tayong mag-umpisang mag-insert dito po sa may part ng front cam. Ito po sa unahan na yan. Yan po sa harapan na yan. So liwanagan po natin ng konti. Yan. So ngayon po napasok na natin yan, na-slide na natin dito sa gilid. Ngayon nandito na po tayo sa banda na to. So unti-unti po maangat natin yan. Mapasok pa natin yung iba. Yan, naangat na po natin. So malaking bagay po yan. Ngayon po buhusan na po natin ang ating mahiwagang unti-unti po. Yan, napasok na po natin. So unti-unti po. So alalay lang po dun sa pag-i-insert dahil talagang medyo pa po siya. At least na ipasok na po natin yung blade natin kasi kanina talagang hindi po natin siya ma-insert, no guys. So pwedeng dito kayo mag-umpisa sa spot na to, dito sa may camera, kasi pag dito kayo nag-umpisa, pag pinwersa nyo mababasag po talaga siya. So ang gusto ko po kasing mangyari, wag mabasag yung LCD kasi
pwede ko pa po itong magamit na pang testing sa iba pa pong mga Smart 5 na Infinix. Kaya gusto ko po sana kahit defective na ito, mabuo ko po siyang matanggal. So yun po yung goal natin dito. So magpapasok po tayo ulit ng ating metal na sliding tool. Pababa naman po. Ano po? Kasi mali yung pasok ng silver. So ganyan po dapat. Yan po dapat yung guide natin. So kailangan yan po ang tumama. Yan po ang tama na guide. So tanggalin po muna natin itong isa natin dahil hindi po pala tama yun, dahil dapat po nandun yung ating plastic na pang slide, dapat po nandun sa ilalim ng pinaka silver na ilalim niya nung LCD. So ayan po, check na po natin ngayon para okay. Ayan po, okay. Pwede po tayong pumunta sa kabilang side. Ayan. At buhusan po natin sa likod para yung ano po sa likod pumunta, hindi po sa harapan. So ayan po. Kung nakikita nyo po ngayon, maganda na po yung pasok ng ating plastic na ginamit pang slide sa kanya. Ayan na po, medyo bumubuka na po siya. So napakadikit po nung kanyang mga gilid, kasi ilang beses ko nang inattempt na babara ng fluid natin pero wala pong effect. So ayan po. Ito po, lagyan lang po natin saka dito sa kabilang side. So pababa po yan. Yan po, yan. So nakikita nyo na po habang bumababa po yung ating ano. So magbubuhos po ulit tayo ng fluid, lighter fluid, para po lumambot yung natitira pang rubber adhesive. So ayan po. So hindi na po natin isasagad yan dyan. Hindi na po natin siya i-slide ng pagganon sa baba, kasi po yung circuit po nitong ating LCD nandiyan dyan po sa baba na yan. So hindi na po natin siya ilalampas doon, kasi ang mangyayari, mahahagip po yung ating flex sa loob. Kung nakikita nyo po, ayun na po, nandoon na po sa ilalim. So unti-unti lang po natin yang bubukahin. Yan, huwag po nating pepwersahin, guys. Yan. Ayan. So ayan guys. So ngayon po nakuha ko na yung technique sa kanya, kasi nag-struggle po ako kanina sa pagtatanggal nung LCD dahil hindi ko po makita yung pinaka spot na pwedeng pagbukahan sa kanya. Dito ko po kasi kanina unang ini-slide yung ating blade para matanggal yung dikit niya sa gilid, pero mali po pala. So dahil hindi po umi-epekto yun.
madikit pa po siya, sobrang dikit po nung kanyang rubber hindi po siya basta nalulusaw ng ng pang natin, pang tunaw natin sa pang palambot natin sa adhesive. So ulitin ko guys, dito po tayo nag-umpisa sa front cam. Nag-insert po ako nito, in-insert ko po dyan, tapos unti-unti po ginapang ko po dito hanggang sa kabila pong ganun, ginapang ko rin po at ginamitan na po natin ito kagaya na nakita nyo kanina. Unti-unti po yun. So kailangan nyo pong makuha ay yung pinaka silver niya. Ito kailangan dyan nyo po maipasok. Pag in-insert nyo po yung plastic nyo, kailangan po ang makukuha nung aabot po yung ating plastic dito po sa ilalim ng silver, kasi po may pagkakataon itong silver natin itong blue natin na plastic, papasok po yan dito sa ilalim ng silver. Pagka ganun po, mali po yun, hindi po natin siya matatanggal ng maayos pag pumasok po dun sa ilalim ng silver. Ayan po. So ito po, after 1,000 years. So guys, tip ko lang po, hanapin nyo yung pinaka weak spot kung saan dun yung pinaka magandang mag-umpisa na i-open o iangat yung mga LCD nyo guys. Dito po sa kaso ng ayan po, hindi ko po talaga siya pinipwersang tanggalin, unti-unti lang po talaga, unti-unti lang, kasi yun po ang dapat. Para matanggal po natin siya ng buo, yun po kasi ang objective natin, matanggal din natin ng buo yung LCD natin na defective. Hindi po basta tanggalin na lang ng basag-basag, kesyo mabasag o hindi po. So hinahanap natin yung pinaka way na kung saan mas matatanggal natin ng maayos na walang masyadong damage, bagamat medyo matagal ang proseso dahil hinanap pa po natin yung tamang spot ng pag-i-insertan natin ng ating pang slide na tool para maiangat yung kanyang. So nakita nyo po guys, eto na po. Guys, lagyan na po natin siya ng adhesive. So unahin po nating lagyan ng adhesive yung ating framing, yung frame po natin. Teka po, nasaan ang ating adhesive?
So guys, balik po tayo. Ngayon po, check po muna natin kung may mga tape yung ating resistor capacitor dito po sa may flex. Kasi po kapag wala pong tape yan, possible po na mag-ground yan dito sa pinaka framing nya, kasi bakal po yan. Lagi nyo pong i-check yan kapag lagi nyo pong i-check ito, dahil kapag wala po itong tape, possible po masira po yung inyong LCD na bago. So okay na po, may tape naman po siya, at idikit na po natin. So tanggalin lang po natin to. Okay, ayaw po magpatanggal ng blue. Yan po, tanggalin lang po natin to. Lagay po natin dyan. Guys, ulitin ko po, 10 minutes po yung hinintay natin ng pagpapatuyo bago po natin to ilapat. Ano po, yan. So lagay po natin yung mga yan. Wait lang po. Medyo ayan. Ngayon po power on na po natin. Final power on. Ay, ayan po, tutok na natin kasi nagre-reflect po yung ilaw. Pasensya na po. Yan, habang tinututok natin, iikot-ikot para po makita nyo ng mas malapit yung phone. Ayan. So
Muli po guys, ayan na po. Okay na guys. So hindi po okay po yung ating medyo adjust lang po natin to. Yan, adjust ko lang po to, sobrang reflect nung kanyang ilaw. Ayan po. So guys, ito po okay na, lahat po napipindot. So lahat ng side. So yan po, pakita natin yung sa po. Oops, okay po. So all in all po, ganun lang po yung process ng pag-replace nung Infinix Smart 5. So lahat po halos binaklas natin. So tinir down po talaga natin, completely tear down po yung ginawa natin sa kanya. So muli po guys, maraming salamat po sa panunod ng video natin. At sana po may nakuha po kayong tips kung paano nyo po pwedeng palitan yung mga cellphone po nyo na Infinix Smart 5. So check po natin one last time yung settings para po makita nyo guys. Ito po, my phone. Pero hindi po my phone yung tatak niya. Ayun po, Infinix. Oops, umidilim. So tanggalin natin yung kanyang, ayan po, ayan, Infinix Smart 5. Ayan po siya. Ayan. So ayan po siya, nakalagay. So Infinix Smart 5, okay po. XOS Dolphin 6.2.0. So guys, muli po maraming salamat, at nawa po gabayan tayo ng ating Diyos hanggang sa susunod po nating video. At guys, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating page sa Facebook, Basic GSM, para po kapag may mga katanungan po kayo, gusto niyo magpa-check ng phone, gusto niyo pong magpa-estimate, pwede niyo po akong ma-contact doon sa Facebook page natin. So huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at paki-share yung ating video kung po pwede. At paki-click po yung ating notification bell para po palagi kayong updated sa mga susunod pa nating upload. Muli po maraming salamat. Hanggang sa muli po. Bye bye. God bless po. Ayan. Okay. Bye bye po. God bless. Ingat.